Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Bumubulong na ang reklamong terrorism financing laban kay dating Congressman Arnie Teves. Pinapakalsila rin ng mga prosecutor ang passport ni Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Na ang preliminary investigation sa panibagong kaso laban sa natanggal na kongresista ng Negros Oriental na si Arnie Teves. Naharap si Teves, kanyang anak na si Axel at iba pa sa reklamong terrorism financing na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI. Pinasabpina sina Teves pero ang dumating ay ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Teves ang reklamo kaya wala pa silang naihaing counter affidavit. Ito po kasi yung kauna-unahang pagdinig doon sa bagong kaso na isinampa sa, kung hindi ako nagkakamali, ay 16 na respondents at kasama po dyan si Congressman Arnie Teves at ang anak niyang si Axel. Wala akong masabing masyado ngayon sapagkat nalaman lang po namin itong kasong ito mula sa ibang mga respondents sa kanilang mga abogado. Si Teves ay tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Kaugnay niyan, nahaharap si Teves sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Idinadawit din si Teves sa ilang kaso ng patayan sa Negros Oriental noong taong 2019. At nitong Agosto lang, dinesignate ng Anti-Terrorism Council si Teves bilang terorista. Una nang itinanggi ng nasibak na kongresista ang mga akusasyon laban sa kanya. Umabot na sa korte ang ilang kaso laban kay Teves at dahil dyan, hiniling na raw ng prosekusyon sa korte na kansilahin ang passport ni Teves, bagay na kinontra naman ng kanyang kampo. Nag-file kami ng aming opposition. Well, ang sabi lang namin, yung presumption of innocence, it is too early, it is the right of every citizen to hold a Philippine passport. Pinag-aaralan din ng gobyerno na isama si Teves sa red list ng Interpol. Nasa korte na po yung mga kaso and we are also starting the mechanisms to put him on the Interpol red list. Pebrero pa nang umalis ng bansa si Teves at hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ng bansa. Sa huling impormasyon ng gobyerno, nananatili raw sa Timor-Leste ang nasibak na mambabatas. From our intelligence, nasa Timor-Leste pa po siya. He is still awaiting the resolution on his appeal dun sa request for asylum. Noong Agosto, na-expel bilang kongresista si Teves matapos ang ilang ulit niyang hindi pagharap sa Kamara. Sa December 19, nakatakda ang susunod na pagdinig sa kasong terrorism financing. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.